kagutuman, paghihirap ng mga taong bayan. Nandyan po, laganap pa rin ho ang korupsyon. Mga krimen, mga problema natin sa droga. Sa palagay ko, walang naging reforma eh. Ang naging transformation natin ay lalo tayong nabaon. Lalo tayong nabaon sa kahirapan, at ang may kasalanan ay ang ating mga politiko, ang ating political dynasties. Hindi po tayo nagkaisa. Hindi ho tayo, na-miss ho natin yung opportunity. Magandang araw mga kaibigan. Yan po, napakinggan natin si retired Marines Colonel Ariel Querubin, a living hero, recipient ng Medal of Valor. Okay, na-interview sila ng UNTV, I think in celebration, tungkol sa celebration ng February 25 EDSA anniversary. Kaya lang, doon ako na-struck yung attention ko sa kanyang sabi na laganap pa rin ang gutom, kahirapan, korupsyon, krimen at droga up to now. Okay. So, yung isang na-interview si Colonel Mariano Santiago, both of them, Colonel Santiago and Colonel Querubin, mga key personalities ng mga EDSA revolution at saka yung mga sumunod na mga kuditas kontra sa Cory administration. Okay, so gusto kong magbigay ng reaksyon doon sa sinabi ni Colonel Querubin na laganap, even up to now, itong panahon ni PBBM, laganap ang kagutuman, kahirapan, korupsyon, krimen, droga. Kayo, anong masasabi nyo? Agree ba kayo sa sinabi ni Colonel Querubin? Ako, gusto ko lang magbigay ng background. Sino si Colonel Querubin sa mga hindi nakakalam? He is a member of PMA Class 1979. Tapos, yun nga, isa siya sa mga original members ng Reform the Armed Forces Movement. Mga kasamahan ito ni then Colonel Gringo Honasan. Kaya sila yung mga Ram Boys. Sila yung nag-spearhead ng people, yung parang armed uprising against kay President Marcos Sr. But then, to their dismay, nung umupo na yung Cory administration, wala, mas lalong napasama ang takbo ng gobyerno dahil sa isang weak leader. Kaya, ayun, naglunsad sila, Colonel Honasan, ito na, kasama Lieutenant Querubin pa noon, ng mga series of kuditas. And in one of these kuditas, itong si Lieutenant Ariel Querubin, fighting against the government, mortally wounded. Halos hindi na siya gumagalaw. Yun pa ang kwento niya. Mabuti na lang ang isang sundalo. Nakita niya yung yung ring finger ng isang sugatang sundalo. Nakita niya may bull ring. Merong PMA class ring. So, yung sundalo, alam niya, PMA graduate. Yung halos wala ng buhay, mortally wounded. So yung sundalo na yon, gumawa siya ng tama, kahit pro-government siya, anti-government yung sundalo na mortally wounded, nadala sa hospital at nabuhay. Yun po si Lieutenant Ariel Querubin. Milagro ang pagkaligtas niya hanggang yun na, dumating na yung all-out war nung year 2000 dito sa Mindanao. Kasama niya kami, ako, nung nilusob ng kanyang unit, yung 1st Marine Brigade, yung kampo ng MILF sa Lanao del Norte, kampo ni Commander Bravo, and the rest is history. Grabing labanan. I think 8 hours na labanan yon. Alam ko kasi nasa likod niya kami dahil yung 1st Marine Brigade
na kinabibilangan ni then Lieutenant Colonel Ariel Querubin na attach or na naging operational control ng 4th Infantry Division under then General Simato, and I was one of the staff of General Simato, kaya alam ko yung labanan. Saludo ako dito sa kay Colonel Ariel Querubin. He is a man of honor, man of integrity, man of courage. Sana lang parang nakikita ko, sana magkandidatong senador by 2025, nako, susuportan ko yan. Okay, so punta na tayo sa kanyang statement. Bibihirang magsalita ito Kaya ako nabigla ko nung napanood ko yung UNTV News. Sabi niya, laganap ang kagutuman at kahirapan. Ako, totally agree. Napakarami na pong surveys ng SWS, Pulse Asia, sino ba yung mga Okta, tumataas ang bilang ng mga Pilipino who have rated themselves poor. Tumataas yung incidence ng hunger sa ating bansa. So, instead na yung pag-asa natin pag-asa ng mamamayang Pilipino na pag nakaupo ang BBM, bayan babangon muli, ano yung pangako? 20 pesos na lang ang 1 kilo ng bigas. Anong nangyari? Ang iba na sabi na natupad daw yung 20 pesos na bigas, kailang 1/4 1/4 kilo naging 20 pesos, natupad nga, hindi nga lang 1 kilo. Grabe ang hirap ng buhay ngayon, pagrabe ng pagrabe, hindi mapigilan yung inflation. Bakit? Nandyan ang mga smugglers and hoarders Kaya ano yung sabi ng Pangulo sa kanyang SONA last time? Smugglers and hoarders, your days are numbered. Anong days are numbered? Years are numbered pala. Kasi hanggang 2028 pa yan dahil alam nyo naman nangyari kay Michael Ma, alleged smuggler, ginawang special envoy to China. So, agree ako, laganap ang kahirapan at kagutuman. And then, yung sabi niya, krimen at droga, kasi magkabalikat yan. Pag may droga, may krimen. Agree ako. Nandyan pa rin. Sayang yung gains o yung ganansya natin noong panahon ni PRRD. Hindi naman totally nawala ang problema sa droga. Kailang naglaylo o bumuti ang kalagayan sa droga. But ngayon, dahil sa ibang approach, kasi ang approach ngayon bloodless campaign daw. It's a war. Mayroon talagang mga pusakal na drug lords, drug pusher. So it's a matter of leadership o approach. Kaya ako nasasayangan ako dahil halos sa lahat ng lugar na mapuntan ko dito sa Mindanao, sa mga kaibigan ko, nagbibigay sila ng feedback na, sir, sabi niya, bumalik na po ang droga sa aming lugar. Ganon din, kung may droga, may krimen. And then last, yung corruption. Grabe ang nangyari. PCSO, alleged, kalokohan, yung unbelievable ang nangyari sa PCSO. Billions of pesos. Pera ng taong bayan yon, napupunta lang kung kani-kanino. I don't know, sana magkaroon ng linaw yung Senate investigation para matigil na ito once and for all. Ano pa? Yung budget insertions, billions of pesos ini-insert na lang na hindi na lang alam ng mga ibang senador, nandun na pala ang billions of pesos at perma naman ng perma ang taga-approve ng budget. Nako, grabe. Sa PI. So, yun related na yan, yung mga budget insertions at People's Initiative. Ito na po yung mga, yung nakikita ko na
nagiging problema sa ating bansa dahil instead na yung mga billions of pesos na yon, instead na itulong sa mahirap, kailang ginagawa nilang panluloko yung ayuda kunuhay, kailang may halong deception dahil sinasamantala nila ang kahirapan ng mga kapwa nating Pilipino na nasa laylayan. Mag-promise sila kung ano-ano, kailang papirmahin muna. Anong purpose ng pagpapirma? Yun pala, para ma-extend ang termino ng mga nanunungkulan ngayon. Ano yun? Is that a righteous form of governance? Or it's a form of corruption? Sayang. So, saludo ako kay Colonel Kerubin, and then yung kay Colonel Santiago, tama yung sabi niya, na instead na lalo tayong nababaon sa kahirapan. Anong dahilan? Dahil sa mga malapit na naman ang 2025. Sana matuloy ang eleksyon. Sana hindi magtagumpay ang People's Initiative para magka-eleksyon tayo 2025. Mga kababayan ko, mamili tayo ng tunay na politiko kasi may mga tunay. Example, Duterte. To me, si Duterte, father, his daughter, his son, they are real political leaders na may malasakit sa bansa. Yung iba dyan,